Okay, so good afternoon guys. Ano tayo? Beginner's guide in farming. Real talk, practical tips, at saka beginner's guide, no? Seeds and seedlings are the foundations or foundation in farming, no? So gaano kahalaga, or the essentials of seeds and the essentials of seedlings in farming. Beginner's guide, no? So gaano ka-importante yung seeds at saka seedlings in farming. Now what will happen? Ano tayo guys, mag ano tayo, patubig, no? So gaano kahalaga yung seed preparation at saka seedlings preparations in farming. What if mag-fail yung seedlings mo? What if nag-fail yung seeds mo? Yan yung tanong, no? So what will happen? Yan, the essentials of seeds and seedlings in farming, no? So beginner's guide, if you are new to farming, dapat ito yung tandaan nyo, no? Gaano kahalaga yung seeds, gaano kahalaga yung seedling preparation dito sa farming, no? So ngayon, again, this morning na-open natin yung, binuksan natin yung yung ating ceiling atsal, no? In short, 7 days after tayo naglagay ng mga buto, ang mga seeds sa ating seed bed. 7 days lumabas ang ceiling atsal. Dilig tayo guys, kasi hapon na. Merry Christmas, no? So ngayon ay December 24. Merry Christmas everyone, no? So ginawa natin this morning, again, dalawa to. If you are new to this channel, subscribe kayo dyan, at saka mag kayo, mag like and share, no? So guys, ang daming badyang pero wala akong nasulat. Shout out Mike Valencia. Mike Valencia ba yun, sir? Sorry sir, hindi ako nakasulat ng badyang kasi half day lang yung mga tao natin today kasi nga Pasko, no? Lahat maglista ako ng badyang next. No? So again, the essentials and importance of seed preparations and seedling preparations in farming. Gaano ba kahalaga, no? So sa atin is dapat di mo man ma-perfect yung sistema paano maghanda ng seeds at saka seedlings, at least 90% ay working, no? So yan yung tatandaan nyo dito. Bakit? What if mag-fail yung seeds at saka seedlings mo? Ano yung mga consequences? Ano yung mga posibleng mangyari? So mangyari niyan is delayed yung plano nyo, sayang yung land preparation nyo, sayang yung pinaghahandaan nyo. Bakit? Nag-failure yung seeds, di ba? So ganun kahalaga yung seeds dito sa farming. Guys, mag-usap-usap tayo while nagdilig ako, no? So pagdidilig natin gamit itong battery knapsack sprayer, mist lang, no? So tapos yung management natin dito, again, this morning pa natin binuksan itong sili. Dito yung ceiling atsal, lumabas na, no? Tapos sinagyan natin ng net at saka yung dahon ng niyog kasi first day pa. So gagawin natin ito, exercise bukas. Wala nang lukay, wala nang dahon ng niyog, puro net na lang, no? So at least sila, i-expose natin sila sa init. Hindi naman kainitan. Of course today napakainit today, no? So sa atin is para
ka-adapt sila sa environment para mas madali sila maka-adjust pag ilipat na sila. So open na natin, wala nang niyog, tapos ito na lang net, no? So shaded pa rin, hindi pwede na yung mga partially shaded, hindi pwede open ang open mo kasi pag sobrang init hindi pa nila kaya talaga, no? So yan yung seedlings, seed bed management, no? So tapos this morning nag-spray tayo ng fungicides dyan, fungicides poro sa ating mga seedlings. Gamit natin yung Agricoat. Ano ba yung laman nun? Parang mangkusiba rin, I don't know, basta yung Agricoat lang yung ating in-spray, no? So prevention for dumping off, para maiwasan natin yung dumping off, yung pagka malalanta yung puno, mamamatay, no? So fungicides best pa rin pag systemic. Sa atin kaya na yan, pinakailangan yung systemic. Powder yung gamit natin, contact lang, contact fungicides. Pwede yung manib, may manib pa ba? Pwede Dithane, yung kulay green ng leads, ano ba yun? Ay blue. Pwede lang yan. Any fungicides will do, no? So gagawin dapat baby pa 2 days, 1 day or 2 days after pagkasibol, mag fungicides ka. Of course di mawawala yung insecticides pabaho, no? Kasi pag maraming crickets o ano-ano pang meron dyan, so at least makontrol mo, no? So dito daming langgam dati, so wala na kasi nag-spray tayo ng pabaho. Gamit natin alika, nag-alika tayo, alika simula. Hirap mag-onan guys, no? So yung ididilig natin dito, ano lang, 2 knapsack sprayer, no? Dito sa ating Calixto, dito yung talong Calixto to dito, saka doon is siling at sal, no? kalahati ng ating seedbed. So again, ulitin natin, 5 days inopen natin o binuksan natin itong seedbed dahil lumabas na ang ating talong. Tapos this morning binuksan natin yung sa sili, no? So kahapon may mga sumisibol pero konti pa, no? So ginawa natin, pinagpaliban. So this morning binuksan na natin talaga ng tuluyan dun sa sili, no? So again, going back dun tayo sa ating beginner's guide, gaano kahalaga yung seeds at saka seedling preparations in farming, no? So ito yung tinatawag nating seedlings and seeds. Yan yung tinatawag natin as a farmer na the foundation in farming, no? So dapat alam mo paano mag-manage ng seeds, dapat alam mo paano mag-manage ng seedlings, dapat alam mo paano paturukin, paano pasibulin, paano magpalaki, paano mag-aalaga ng seeds or seedlings dito sa farming. Bakit? Pag nag-fail yung seedlings mo, pag nagkamali ka, no? Dami tayong mga nakikitang problema na yung mga seeds nila nagpunla sila, hindi sumisibol, walang lumalabas, no? Wala, no? Kasi dapat, lalo na pag naka seedbed ka, iba yung preparasyon mo sa seedbed, no? Bakit? Kasi posible daming langgam dyan. Pag hindi ka magpabaho, ubos-ubos talaga yan. No, sa atin nga dito nagpabaho tayo, pinapakita natin last may mga langgam pa, no? So buti na lang
dumating yung mga langgam, sumisibol na yung ating seeds, no? I don't know, marinig nyo ba guys? Kasi ingay yung ano, ingay yung sprayer, no? So sa atin is ganito yung management. Morning, afternoon, magdidilig, ano lang, tigda dalawang knapsack sprayer, no? So ngayong hapon lang natin kinuha yung lukay, yung dahon ng niyog, no? So bukas i-exercise na natin to sila sa init. Yun bang ibabad na natin sa init maski baby pa, no? Mag-a-adjust yan sila. Besides, mayroon namang net, no? So tanong, kaya ba ng mga seedlings yung sobrang init? Again, adjust tayo. Pag sobrang init talaga, bang grabe ka init, no? Lalo tuwing summer ka mag seedbed. So ngayon, grabe ka kulimlim yung panahon, no? So ngayong araw medyo mainit, pero ngayong hapon wala na, no? So pag sobrang init talaga, net, at saka maglagay ka ng mga pang shadow, no? Pang shade. Hindi yung mga dahon sa niyog, best yung dahon sa niyog, kasi pag umulan dadaloy lang. Na di pwede yung mga close, yung trapal, di pwede. Yan. Ito guys, nilock natin yung ano dito para steady lang, wala nang hawakan. No? So again, sa atin is napakahalaga na dapat makuha mo yung paano magprepara ng seeds, paano maghanda ng seeds. Kasi again, uulitin natin, pag nag-failure ka dito sa seeds at saka sa seedlings, no? Nag-fail ka sa seeds at saka seedling preparation, lahat ng schedules mo, lahat ng land preparations mo, lahat ng targets mo ay walang silbi, no? So lahat ng mga projections mo ay wala lang. Bakit? Kasi nag-fail yung seeds mo. Ganun kahalaga yung seeds. Dapat yung seeds ay ma-perfect mo talaga, no? Dapat yung seeds ay dapat makuha-kuha mo. Paano i-manage dito? Sobrang ano dito guys, sobrang dilim. Bukas na lang adjust ko yung net, hihilain ko, no? So again, dito yung siling atsal na this morning pa natin binuksan, no? Kasi this morning pa sumibol, no? I don't know kung makita nyo ba, no? Dyan kasi medyo malayo-layo, no? So siling atsal at saka talong. So yan yung ibang crops na aabangan ninyo, aabangan natin. Of course excited na rin ako, no? Dito sa siling atsal at saka talong, no? So again, going back, baka di maklaro-klaro yung ano natin, usap-usapan natin. Again, dito tayo sa upo area, no? Dating ampalayahan, tapos tinamnan ng upo. Dito tayo gumawa ng seedbed kasi ready na lang yung lupa, pero di tayo dito magtatanim. Pero plano ko rin dito mag intercrop ng siling atsal kasi mas okay rin yung shaded, pero hindi sobra, kasi yung upo pwede naman yun i-pruning. Try ko lang kung kere, pero of course mayroon akong land preparation dyan sa siling atsal at saka dyan sa talong, ibang area. So let's see, mag-try siguro tayo ng konti dito, shaded, no? Best for summer na mga ideas, no? So may tanim sa ilalim, tapos may tanim sa taas. Let's see anong mangyari, no? So again, going back, doon tayo sa beginner's guide dito sa farming, gaano kahalaga yung seed preparation,
no, or seedling preparations in farming. Yan yung tinatawag nating basics at saka foundations in farming. If you want to be successful in farming, dapat alam mo paano maghanda, dapat alam mo paano maggawa, no, mag seedlings, mag seedbed, mag-manage ng seedlings, mag-manage ng seedbed, no, mag-manage ng mga seeds para sa ikatatagumpay mo sa farming. Otherwise, pag wala kang alam dyan, lahat ng schedules mo, lahat ng mga projections mo, lahat ng mga plano mo ay walang silbi at saka walang kwenta. So dapat na if you're new to farming, dapat i-master mo yung seed preparations, seedling preparations, no, na dapat alam mo paano ito, no, i-manage, no, kasi may chances din na yung dumping off, yung bang namamatay yung mga baby. So ang ano niyan is, ang tricks niyan is mga ganong edad mag fungicides ka, no, tapos 1 week after, so gawin mo is pwede ka magpakain konti-konti, tapos hahambukan mo ng konting-konting lupa yung puno ng mga seedlings. So of course papakita natin yan paano to prevent dumping off, no. So yan yung ano, mga tricks and tricks sa seedling preparation, no, nga pag di mo nakuha wala, mahirap, no, kasi pag again uulitin natin, pag nag-failure yang, ang hirap guys, pag nag-failure yung seeds mo, ito tinatali ko, ba't mukha ko na yung nakita, hirap kaya mag-100, nali ko bumababa yung ano, dumada pa yung upo, ang hirap hirap mag-100 guys. Square na, ayay, bumagsak tuloy. Take 2. Ay nako, yan, kulimlim guys, wala na naman, nagbabanta ang ulan. Ayan, mapaangat na natin, tapos walang sanga, yung ka sa taas, no. So yan yung beginner's guide natin dito in farming, no, lalo dito sa paghahanda ng mga seeds at saka seedlings. Dapat pahahalagahan mo, bigyan mo ng oras paano gawin, paano i-maintain, paano i-manage, paano lahat, kasi yan yung foundations into successful farming. Yan yung foundation nga kung paano ka, no, kasi yung harvest wala yan pag yung seeds ay wala, yung maraming harvest ay wala rin pag yung seedlings ay failure, no. So yun lang, maraming salamat. To pa rin si Jupilo Farmer, anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo, suhito, ugmay, kahibalo, pan egsaba kay mo adto nako gabi na guys, nalog pa kog baka, no. Daghang salamat and God bless again. Merry Christmas everyone, no. Ngayon December 24, Merry Christmas sa inyong lahat. Patuloy lang, laban lang. So hoping and yun nga, another year, next year, sana bigyan tayo ng more blessings ni God this 2025. Thank you. God bless everyone.